may panawagan po si Atty. Kaufman. Ayon kay Atty. Kaufman, ang sabi niya dito, I want to tell the Filipino community around the world to support the President APRRD, to keep your spirit up and to support him lawfully. We all respect the process and judges and the victims who, as I've said time and time again, have an important role to play in this case. They have a right to have their voices heard and we respect that. But that has nothing to do with his innocence. We will fight for that and we will hopefully bring him home soon. Yan po ang panawagan ni Atty. Kaufman. Panawagan ni Atty. Kaufman sa mga Pilipino sa buong mundo patuloy na suportahan si FPRRD sa paraang legal at manatiling matatag. Giit niya, ginagalang nila ang due process, mga hukom at biktima, ngunit malinaw, this has nothing to do with his innocence. We will fight all that and bring him home soon. Yan po ang panawagan ni Atty. Kaufman sa mga Pilipino. Patuloy lang pong sumuporta kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte para sa kanyang kalayaan at pag-uwi soon. Yan po ang panawagan niya. Tapos dito may sinabi po si Atty. Salvador Medialgia na ito po yung sabi niya dito, buhay nga tayo pero may bagong sakit ang Pilipino. Yun po ang payag ni Atty. Medialgia. Ayon kay dating Executive Secretary Salvador Medialgia, 4 na taon lang halos ang aktual na trabaho ni Pangulong Duterte dahil matapang niyang hinaharap ang pandemya sa huling bahagi ng kanyang termino. Sa kabila nito, nalagpasan ng bansa ang COVID-19. Pero sa 4 na taon na kasulukuyang administrasyon, tila walang nangyari. Ang sigla ng Pilipino unting-unting nawawala. Tama po, unting-unting nawawala o talagang mawawala na sa kasalukuyan ngayon. Sa totoo lang, halos 4 na taon lang nagawa niyang trabaho sa pagkapangulo. Dahil sa 6 niyang taon ng panunungkulan bilang Pangulo, matapang niyang inatupag ang epidemyang COVID na nalagpasan natin noong patapos na ang kanyang termino. Ito, buhay tayo, kaso mayroon tayong bagong sakit, ang nawawalang sigla ng Pilipino dahil sa walang nangyayari sa 3 taong paninilbihan ng kasalukuyang administrasyon. Ayan po, tama po siya dito, parang 4 na taon lang po yung panunungkulan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil yung 2 taon nakapokus po siya sa COVID-19. COVID-19 na dumating sa Pilipinas. Puro siya nakapokus doon. Kung sa panahon na yon, kung nangyari ngayon yon, iwan ko na lang kung ano po ang mangyari sa atin. Iwan ko na lang kung ano ang mangyayari sa mga tao kung ngayon nangyari yung sakit na yon na nalampasan po natin. Buti na lang. Talagang magaling si Pangulong Rodrigo Duterte, gumawa po talaga ng paraan para malampasan natin yung malaking problema na yon. Basahin po natin dito yung mga comments. Paurong ang Pilipinas, hindi pasulong dahil sa panunungkulang ni Marcos. Grabe. Paurong po, paurong, hindi po pausad sa panunungkulan daw ni Marcos. Sabi dito ni Fidelisa, marunong talaga ang Diyos higit sa lahat dahil ang Pangulong PRRD ang kanyang inilagay sa panahon ng taghirap. Hindi niya tayo pinabayaan sa kabila ng lahat ng problema. Patuloy niyang nilabanan ang hirap para sa kanyang mga kababayan at sa bansang kanyang sinisilangan. Marami man nagbubulag-bulagan sa kanyang panahon pero mas dumadami pa ang nagmamahal ng matapos ang kanyang panungkulan. Ay salutyo Mr. President Rodrigo Roa Duterte. Grabe po, dahil po nagmamahal kay Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi naman ito ni Cadano,
Tama, wala nang ginawa ang admin ngayon, kundi puro pamulitika lang. Grabe. Kaya nga kinawawa ang mga Duterte ngayon, hindi yung mga tao na may mga pansariling interes lang ang hinahangad. Hindi na ang problema sa bansa, kundi problema kung paano sila tumagal sa pwesto nila. Di ba? Kaya ang mga Duterte na talagang pupugsa sa korupsyon, ginigipit nila ngayon, di ba? Inaapi nila. Kasi mga pansariling interes na lang ang inaatupak, hindi na ang taong bayan o hindi na ang bansa natin. Sabi naman dito ni Teofilo, dapat baguhin na ang taasan ang qualification ng kandidato sa pagkapangulo kahit kasi hindi marunong mag-manage kahit sari-sari store man lang, qualified pa rin na maging kandidato. Wala talaga. Tama po ang inaasahang pagbangon, sana ay lalong nagpalugmok. Ang pirang inaasahang ibabalik para magligtas sa ekonomiya, nasaktan ay parang bulag, naglaho na lang. Bring back PRRD. Tama yan, ngayon ng lipana ng mga masasamang loob, daming krimen sa bansa. Paano handa sila takot sa PNP President? Hindi gaya kay Tatay Digong, susuportahan niya ang PNP para gawin nila ang trabaho nila. Grabe yung mga comments dito mga kabayan, no? Grabe. Kaya kung yung mga problema natin sa panahon ng mga maraming sakit na yon, kung ngayon nangyari, baka maraming mawawala na mga Pilipino sa bansa natin. Grabe pong karanasan na yon, di ba? Kung ngayon nangyari, puro lang pansariling interes ang iniisip ng iba dyan, kawawa tayo, kawawa mga tao, kawawang bansang Pilipinas. Kahit ngayon, di ba, mga kababayan, kahit ngayon, ano po masasabi nyo dito sa panawagan ni Atty. Kaufman at saka kay Atty. Salvador Medialdia na sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte nalampasan niya lahat yung mga pagsubok at umuusad po ang bansang Pilipinas. Pero ngayon daw, paurong na. Ito yung malaking problema ng mga Pilipino. Pawala na ng pag-asa. Kaya sana magbago ito sa 2028 dahil si VP Sara Duterte po ang pag-asa ng bansang Pilipinas at sa mga Pilipino na naninirahan sa bansa natin. Si VP Sara lang po ang pag-asa natin dahil yung korupsyon na yan sigurado mawawala yan kapag si VP Sara Duterte na makaupo sa pwesto bilang Pangulo. Malapit na mga kababayan, kung tintiis na lang. Upo na po bilang Pangulo ang Agila ng Mindanao. Magtakbuhan na kayong mga korap na nakaupo sa pwesto. Sa lang po mga kababayan, ingat po kayo at maraming salamat sa inyo.